Nabasa ko 'to. Sabi ni, Kiko Panggigilan. Si Kiko Panggigilan, ayan. Pangilinan sa DA, BOC, NFA, mag-group chat lang sila. Huli ang smuggler at hoarder. Gano'n kasimple, group chat lang. Group chat lang talaga. Ano akala mo dito? Kaya kayo natatalo sa kampanya, baka puro group chat lang ginawa niyo. Mga kotsero, bago tayo pumunta sa ating huling topic, mag-send wave muna tayo! Yan, so kung kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, ay pwede na po ay magpadala sa Pilipinas ng wala pong remittance fees. Ito pala. Sa pamamagitan po ni Sendwave, ang gagawin nyo lang ay download ang Sendwave app, gumawa ng account, at mag-register na inyo ba account details. So pwede na po ay magpadala sa GCash, sa mga bangko at sa iba't ibang mga pawn shop sa Pilipinas. At kapag ginamit nyo po kayong promo code na Coach Jared, sa inyong unang padala ay may makuha pa kayong $20 na free credit! Kaya mga kotsero, gamitin na po si Sendwave for all of your remittance needs. Pangilinan sa DA, BOC, NFA, mag-group chat lang sila. Huli ang smuggler at hoarder. Ganun kasimple, group chat lang. Group chat lang talaga. Ano akala mo dito? Kaya kayo natatalo sa kampanya, baka puro group chat lang ginawa niyo. Diyos ko. My goodness. Sabi niya, hindi, kasi itong balita na to, galing to sa sa X account ni Kiko Panggigilan. No? Puntahan na lang natin rekta yung kanyang X account. Ayan. Nag-post kasi siya, sabi, shinare niya to, yung another warehouse raid resulted in the confiscation of 42 million pesos worth of smuggled rice. Ito yung pinamigayin kanina sa Zamboanga. Ito yon, yung 42 million pesos worth ng bigas. Diyos ko, nang iyak-iyak siguro yung ng hoard nito, no? Kulang pa yung luha mo para dito. Mas umiyak ka pag kinasuhan ka na. Diyos ko. Ayan, sa Zamboanga. Ito yung pinamigay kanina. Biglang nag-comment to si Kiko Panggigilan. Sabi, simple lang. Simple lang daw. Simple lang naman daw ang solusyon, sabi ni Kiko. Sino nag-issue ng import permit? DA. Sino nag-i-inspect kung tama ba ang volume ng rice imports? Customs. Sino halos 50 years ang may alam ng warehouse ng bigas sa buong bansa at mga may-ari nito? NFA. Mag-group chat lang sila, huli ang smuggler at hoarder. Wow. Parang ano lang Parang ganun kasimple lang Ikaw Panggigilan Ganito kasimple? Talaga? Simple lang? Ba't di mo naayos nung ikaw yung DA Ikaw yung presidential advisor sa DA? Ba't di mo nagawa nung ikaw? Simple lang pala Ba't di mo nagawa nung ikaw yung nagbabantay sa DA? 2014 pa to, May 6, 2014. Ordered to clean up, DA Kiko Pangilinan gets 4 big agencies. Miles Lopez, salamat po sa inyong super sticker. God bless po. God bless you. Thanks. By the way, mamaya na lang. Ano nangyari, Kiko? Kokix! Philippines former Senator Francis Pangilinan on Tuesday took oath as the new presidential assistant for food security and agricultural modernization. In a press briefing in Malacanang, Pangilinan said he was tasked to address issues on food security, to fix the process of rice importation and exportation, and to advance the welfare of agricultural workers. Yang hiya naman kami sa'yo, Kiko. Nakakahiya naman. Simple lang daw.
Simple lang daw, guys. Food security can only be done when you secure your farmers and fisher folk. So the overall solution is to address that. Nagawa mo? Kiko, simple lang, di ba? Tayo eh. Sabi ni Kuf Kuf. Wala daw group chat app noong 2014. Hahaha. Hindi, pero simple lang daw sabi. Simple lang daw, sabi ni Kiko. He said part of his job is to help address corruption and smuggling in the agricultural sector. Nakaka-insulto magsalita itong mga to. Alam nyo ba't nakaka-insulto? Ginagawa tayong tanga lahat eh. Ginagawa tayong tanga lahat. Ang sinabi ng ating Pangulo, I am here to clean up these agencies. At yon ang kanyang sinabi sa akin. Para si Lenny magsalita. Ang sinabi ng ating Pangulo, I am here to clean up these agencies. So, iyon ang kanyang sinabi sa akin. Ba't ganun? Ba't niya inulit? Ang sinabi ng ating Pangulo, I am here to clean up these agencies. So, yon ang kanyang sinabi sa akin. Pagi ka kayo ni Lenny. Oh my goodness. You're so funny. You're so funny, Koki. Kiko pala. Koki. Ay, just go. My goodness. Ano nangyari? Kiko, Pangilinan. Ano nangyari? The marching orders are to clean it up. So we will do what we can as best we can to help in that respect. Ano nangyari? Nakatulong. Mukhang walang inusad naman, di ba? Walang inusad eh. Umusad ba? Nasawata ba ang smuggling? Hindi. Umunlad ba ang buhay ng mga magsasaka? Hindi. Buti pa nga kay PBBM merong amnesty doon sa agrarian reform. Di ba namigay na ng mga titulo si presidente? Buti pa si presidente. May nagawa. Year 1 pa lang. Namigay ng ayuda sa mga sa mga magsasaka in the form of vouchers. Siyempre, wag cash kasi pag kinash mo, pwedeng gamitin sa iba. So vina-voucher nila. Pag voucher, wala ka ibang pwedeng paggamitan kundi dun sa kung ano nakasulat sa voucher. In the form of vouchers, in the form of equipment. Tapos nag-amnesty sa agrarian reform. Ay, write-off pala. Tama, write-off ng utang. Tama, write-off. JR. Di pala amnesty. Tax amnesty ang nasa utak ko. Write-off. Tama, write-off. Buti pa si BBM nung nakuha yung nasmuggle na bigas sa Zamboanga, anong ginawa? Pinamigay. Pinamigay sa Zamboanga. May nagawa ba kayong ganyan, Kiko Pangilinan, nung ikaw yung presidential advisor for food security? May ganyan bang nangyari? Yung mga nasmuggle nyo ba, may napuntahan na kapakinabang sa mga Pilipino?
Hindi pa naman buong bansa kasi Zamboanga pa lang eh. Sa mga Pilipino. Meron na ba? Wala. Tapos maniningil yung iba ng 20 pesos. Yung ibig kong sabihin mga kutsero eh. Hindi ba nakikita ng mga tao yun? Na merong effort para mapababa yung presyo ng bigas to 20 pesos? May effort. There's a sincere effort. Actually, ito pa nga sinabi. Giving confiscated rice to poor families is the best deterrent versus smuggling. Oo nga naman. Kasi ang sakit sa bulsa niyan, mga kutsero, sa totoo lang. Kung ikaw yung smuggler at nahuli yung bigas na in-smuggle mo, kasi ipapamigay lang yung 42 million mo ng libre sa taong bayan, ay, ang sakit sa puso. Ang sakit. 42 million yung pinapamigay na yan. Oh. Wala pa yung kulong doon. Oh, wala pa yung kaso. Ay, my goodness. Wala. Ganun talaga. Deserve mo yun kung smuggler ka. Sabi, President Marcos's decision to give away smuggled and hoarded rice to poor families would be the best deterrent against smuggling. This is according to Bulacan 6th District Representative Salvador Pleito, who said the president's decision would mean confiscated smuggled rice can no longer be rescued by bribes. Diba? Hindi mo na marirecycle yan eh. Bakit? Papamigay. Wala kang magagawa. Yun na yun. Ipapamigay na yun. Wala ka ng choice. Hindi mo rin mababawi. Sorry. Diba? Hindi mo rin mababawi yan. So, yun. So, ang pinamigay na, itong sa Zamboanga, wala pa yung kaso dyan, pero sigurado may kaso pa yan. Economic sabotage. May kaso yan. So, nakikita mo na pinapamigay yung investment mo, na pinasok mo ng illegal. Tapos, nalugi ka na ng 42 million, may kaso ka pa. Sakit! Ang sakit nun, guys. Diba? Sakit nun. Kasi diba nung actually, dapat dinedestroy talaga yan. Usually, mga smuggled goods, dinedestroy yan. Naalala nyo dati nung panahon ni Digong yung mga inismuggle na high-end cars? Sinira, pinison. Ganun dapat yon. Sayang naman yung bigas. Diba? Mapapakinabangan yan, makakain yan. No? Sayang naman. Pamigay mo na lang. Tama lang yun. Tama lang yun. So, yun. Diba? By giving them to the people, it has been placed beyond the reach of those who have illegally brought them in. The president's action sent the strong signal that there should be no revolving door for smuggled rice in the government. Tama yan. Tama yan. So, in my opinion, I think dito sa aspect ng bigas. At least dito sa pag-manage niya nitong, kasi alam niyo mga kutsero, dahil pinamigay itong mga bigas na to. Una, deterrent na yan doon sa nag-hoard. Una. Pangalawa, posible rin bumaba ang presyo ng bigas. Bakit? Kasi bababa ang demand. Law of supply and demand, di ba? Mataas ang demand, ano mangyayari? Mababa ang supply, tataas ang demand. Di ba? Pag mataas ang demand, mataas ang presyo. Ganun ho yan. The opposite is also true. Mababa ang demand, sabihin maraming supply. Pag maraming supply, mababa ang presyo. Ngayon, namigay. Sa Zamboanga, namigay. Malamang sa malamang, bukas, mababa ang presyo ng bigas sa Zamboanga.
Walang bibili eh. Lahat may bigas eh. Ganun, walang bibili eh. Anong gagawin ng mga tindero para mabenta yung kanilang produkto? Ibabagsak presyo mo. Kaysa mapani sa'yo yan. Alala ko dati nagnenegosyo kami ng ng tinapay, ganyan ang ginagawa namin. Pag malapit ng nagbabazar-bazar kami dati eh. Pag malapit na magsara yung bazar, yung mga binebenta namin na, tawag dito, perishables, binabagsak presyo namin. Minsan tubong na lang siya. Konti na lang tubo namin, balikpuhunan na lang siya actually kung minsan ko tutuusin. Bakit? Kasi iuwi pa namin 'yan. Ibalik puhunan mo na lang. 'Di ba yung mga ibang tindahan nakapunta na ba kayo sa mall, sa French Baker, yung mga bakery doon? Pag malapit na magsara yung mall, minsan nagse-70% off. Ganun ho 'yun. Balik puhunan ho 'yun. Kaysa mapanisan ka, ibalik puhunan mo na lang. O ganun na ngayon ang mangyayari sa Zamboanga bukas. Babagsak presyo dyan sa Zamboanga bukas. Dahil dito sa ginawa ni PBBM. At kung mas marami pa pong mahuhuli, di ba? Mas marami pa pong mahuhuli, mas marami pang mare-raid. Sa Bulacan, ilan yun? 5? 5 ba yung sa Bulacan? Parang 5 yata yung sa Bulacan eh. Kapag yan, pag mas marami pa nahuhuli, nare-raid, ng mga nag-hoard ng bigas. Kasi maski si Senator Amy Marcos, sinasabi niya wala naman tayong wala tayong issue sa bigas. So kapag nahuhuli, tapos ipapamigay, syempre bababa ang demand. Kasi lahat mayroon eh. May bigas eh. O di babagsak din ang presyo. Di ba? Magka-harvest season na. Actually, ang Sinag, nagre-request na sila, yung Sinag, sabi nila, kung pwede na raw, i-lift yung Executive Order number 39, yung mandatory 41 pesos to 45 pesos. Bakit? Kasi kaninang umaga, meron nang nakapagbenta ng 40 pesos isang kilo. Oh, imagine. 40 pesos, mas mababa pa dun sa sa required na 41 to 45. Kaninang umaga. O, paano yan? Mag-aanihan na kasi. O, anong gagawin ngayon ng gobyerno? Ito, ang ganda ng ginawa ni PBBM dito. Bibilhin ng up to 23 pesos, farm gate. Yung palay, yung wet. Ay, magkano ba yung sa wet? 25 yata, 23 yata, o 25. Di ba? 23 yata or 25. Yung sa yung sa wet. Tapos yung sa dry, parang 16 yata o 15 pesos. Yung wet daw is 16 to 19. Tapos yung dry daw is 19 to 23. Ayun, sabi ni Nico Mariano. Salamat. Baliktad daw. Sorry na agad, Ate Trexie. Sorry na agad. So maganda yun. Imagine yung mga magsasaka, ang take home nila at best is 23 pesos per kilo. Maganda yun. Pabor sa mga magsasaka natin yan. O tapos, NFA ang bibili. Si NFA ang magsastock. Si NFA ang magpo-provide ng buffer stocks. Pero ako, if I'm going to make this more effective, repeal ko si rice tarification law. Or lalagyan ko ng cap. May limit yung pwedeng i-import yung ng private importers. So, sana ganun. Kung ako tatanungin kasi yun. Kasi ang laking epekto, 'di ba? Ngayon alam niyo na mga kotsero, ang laki ng epekto ng damage na pwedeng gawin ng rice tarification law pag hindi natutukan, 'di ba? Laki ng damage. Grabe, no? Imagine. So, paano ngayon yan? Yung mga sumisita dun sa 41 to 43, 45 pesos ni President Bongbong Marcos. Nananahimik na kayo ngayon? Bakit? Nahuhuli yung mga hoarder. Bumababa ang presyo ng bigas. Tapos yung NFA, ng buffer stock.
bibili nila ng mas mahal yung ani ng mga magsasaka. Sana yung mga sana yung sino ba yung gumawa ng radio drama dati doon sa yung si pangalan niya? Yung kasama ni DJ Chacha. Diyos ko. I forget his name. Ayan, nagbigay ng ayuda. Ayan si Ted Pailon. Di ba gumawa ng radio drama yan sa kailan daw, baka raw hindi pa raw maibigay yung ayuda sa mga rice retailers. The following week, namigay na agad eh. The following week, namigay agad. 15,000 per retailer. Tapos nagrereklamo pa yung iba. Ang sabi, kulang yung 15,000 na yan, etc. etc. The following week, ano nangyari? Bagsak ang presyo ng bigas. Bakit? Nahuli yung mga nag-hoard. Tapos mag-aanihan na. So anong pagdidebatihan natin ulit? Marcos magnanakaw na lang ulit? Marcos martial law na? Yun na lang ulit pag-aawayan natin. Tsaka mga kotsero, yung mga sumisita dyan sa 20 pesos, you have to understand kung paano po nagseset ng target. 20 pesos is the target, kumbaga. Halimbawa, kung ako po gusto ko po mabawasan ng timbang, magsiset ako ng target kung ano yung gusto kong timbang. Diba? Hindi mangyayari bukas yon. Hindi mo mangyayari bukas yon, mga kotsero, yung gusto kong timbang. Hindi mangyayari yon bukas. Unless pumunta dito sa bahay namin si Belo, sipsipin niya lahat ng taba sa katawan ko. Yun, doon mangyayari yun. Pero, otherwise, hindi mangyayari yung bukas, babagsak ako ng timbang. Hindi. Pero meron akong target. Yan. Hindi mo pwede yung yung tipong lang. Hindi, gusto kong mabawasan ng timbang. O tapos, ganun lang. Sabi nga nila, a plan without a date is not a plan, but a dream. Yun lang o yun. A plan without a date is not a plan, but a dream. Yun yung sinasabi ni Digong. Daydream lang yan. Kasi walang plano. Walang date. Anong sinabi ni President Bongbong Marcos? Bago matapos ang kanyang termino, kailangan ang bigas 20 pesos na. Yun ang goal. Kung hindi pwedeng bukas yun. Hindi pwedeng. Sabi, bukas kailangan bukas ang goal ko maging ilang ano bang goal ko? 90 kilos. Ang goal ko maging 90 kilos. Bukas 90 kilos din ako. Ganon? Hindi. Hindi mangyayari yun. It will take time bago matunaw ang mga taba ko sa katawan. Ganon. Ay, nako. Balik sa issue ng F1 sa Singapore. Sabi, balik yung issue sa F1 sa Singapore. O kaya balik natin yung issue sa nandaya si Presidente. Lagyan. May BBCRB ka na. May BBCRB ka na. Third party na nagko-confirma na walang dayaan. Third party. Ayan, so maraming pong salamat sa inyong patuloy na pagsuporta. Please don't forget to like, share, and subscribe. And I'll see all of you in our next Coach Giant Live, guys. Bye, everyone. See you next time. Bye.